Ang buong mundo ay nakakaranas ng matinding lamig na may -100 Celsius. Wala na din ang pwedeng makain at mainom. At ang mga tao ay nagsimula ng kainin ang isa't isa. Ngunit ang ating bida ay may kakaibang kakayahan. Siya ay nakakagawa ng makakain, tubig at pati na din karne mula sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi naman talaga siya ganon dati. Dahil siya ay isang single, virgin, at isang palpak sa kanyang buhay. Ito ay ika-15 na araw ng taglamig, at ang buong Earth ay nababalutan ng ice na kasing kapal ng mukha mo. Ang reporter naman ay binabalaan ang lahat, na manatili lang sa loob ng bahay. Dahil palamig ng palamig ang mundo, parang jowa nyo. Sa gitna ng kanyang report may malaking eroplano ang nanigas ang gasolina dahil sa lamig. Kaya naman nawalan ito ng kontrol. Sa malas ng reporter ang eroplano ay bumagsak sa kanya. Kaya naman natigok siya. Dahil hindi niya sinunod ang payo niyang manatili sa loob ng bahay. Samantala, sa loob ng isang makalat na kwarto na may mga lamang supply na pagkain, may nakakatakot na maririnig na naglalakad sa labas, habang may dalang duguan na baseball bat. Sa loob naman ng kwarto, narito ang ating bida na si Han Fang. May narinig siyang cute na boses na tumatawag sa kanya. Kaya naman tinignan niya ito sa butas. Ito pala ay si Yona. Ito ay may malaking joga at malabote ng coke na katawan. Isang kaibigan niya sa eskwelahan. Si Han Fang ay binuksan kaagad ang pintuan. Hindi maitatago sa mukha niya na gusto niya makita ang babae. Sa mundong napakalamig, maganda ang may katabi sa kama para ang lamig ay hindi madama. Dahil virgin pa ang ating bataan, tinawag niya ito sa loob. Malamig dyan, pumasok ka na dito sa loob, magpainit tayo. Nang papasok na si Yuna, pinigilan niya ang pagsara ng pintuan. At biglang sinunggaban ang ating bataan. Sinimulan na nilang painitin ang lugar. Ang dalawa ay nagsimula na mag-init at mag-chop-chopan. Dinidilaan nila ang isa't isa na parang isang ice cream. Matapos ang 5 minuto na chop-chupan, pinunasan ni Han Fang ang naglalaway niyang bunganga. Nagtataka ang virgin na bataan natin kung bakit siya hinalikan ni Yuna. Gamit ang mapang-akit na boses ni Yuna, sinabi niya na mahal niya na si Han Fang. Dahil ang mundo ay sobrang malala na. Ang mga tao ay nagsisimula ng magpakita ng totoong kulay. Sinabi niya na si Han Fang lang ang natatanging mabait sa kanya. Dahil lagi nitong inaalagaan siya. Binibigyan ng pagkain at mainom. At sinabing siya ang pangarap niyang lalaki. Nagulat ang ating bataan at hindi makagalaw dahil sa narinig. Si Yuna naman ay hinawakan ang kanyang kamay. At pinamasahe nito ang kanyang malaking coco melon kay Han Fang. Binulong niya din na gagawin niya ang lahat ng gusto ni Han Fang. Napa-blush si Han Fang at hindi talaga alam ang gagawin. Kaya naman kumilos na ulit si Yuna. Gamit ang legs ni Yuna, minasahe niya ang junior ni Han Fang. Sa sobrang init ng mga nangyayari, umuusok na siya. At pakiramdam niya mapapaaga ang New Year niya. May gusto sabihin ang bataan natin. Ngunit sinabi niyang huwag ka na mag-alala, pumikit ka na lang at ako na ang bahala. Si Han Fang ay pumikit. At masayang-masaya sa kanyang sitwasyon ngayon. Habang nakapikit siya, may pumasok sa pintuan. Ito ay ginamit ang buong lakas niya para paluin sa ulo si Han Yang. Nasmash ang ulo ni Han Fang. Siya ay bagsak at ang mga dugo sa kanyang ulo ay nagsimula ng bumaha sa kanyang katawan. Ang bitch at ang kanyang totoong boyfriend ay nagsimula ng maghanap ng pagkain. Si Han Fang ay nakahiga sa napakalamig na sahig at hindi makagalaw. Ang paningin niya ay nagsisimula na ding mawalan ng linaw. Ngunit habang nawawalan siya ng malay, nakita niya na ang dalawa ay mag-umpisa na magkantuhan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Para sa kanya sila ay mga demonyong nag-anyong tao. Nangako si Han Fang na sa susunod na buhay niya hindi na siya magpapaloko sa kahit na sinong babae. Sa isang madilim na lugar, si Han Fang ay nakaramdam ng init sa katawan. Nakakita siya ng liwanag mula sa malayo. Nakagawa naman siya ng paraan para makalapit dito. Ang buong akala niya papunta ito sa langit. Ngunit matapos niyang mahawakan ang liwanag, naging kulay pula ito. At ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang mawala sa tamang hugis. Ito ay nagtagal nang hindi niya na masabi. Ngunit bigla siyang nagising ng sumisigaw at pagod na pagod. Ang una niyang nakita ay ang liwanag ng araw sa kanyang bintana. Dahil sa pagkabalisa ni Han Fang, siya ay naupo at nakatunganga lang. Matapos ang 30 minutes, siya ay tumayo at pumunta sa balkonahe.
Siya ay nagpapasalamat dahil hindi niya inaakalang mararamdaman niya muli ang init na nanggagaling sa araw. Paabutin niyo po ng 150 likes para ma-upload agad ang part 2. Salamat po sa mga sumusuporta. Love you all mga idol. Ituloy na natin ang love story. Si Hanfang ay tinignan kung anong date na. Nalaman niyang June 28 ngayon. Ang umpisa naman ng taglamig ay July 15. Dapat ay patay na siya ngunit sa hindi malaman na dahilan. Siya ay bumalik 15 days bago ang taglamig. Si Hanfang ay wala nang magawa kundi tanggapin na lang na muli siyang nabuhay. Siya ay nangarap na mabuhay muli sa pagkamatay niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang hiling niyang yun. Simula nang magising si Hanfang ang kamay niya ay nagsimulang magliwanag ng pula. Hindi niya alam kung paano ito tanggalin. Hindi naman siya nasasaktan dahil sa pagliwanag ng kamay niya. Ito ay mainit ngunit hindi naman nakakapaso. Noong una akala niya na mamalik mata lamang siya. Pero noong humatching siya at pagbukas ng kanyang mga mata, ang pulang kamay niya kanina ay napalitan ng kulay berde. Relax lang siya noong una. Pero bigla itong mas lumiwanag pa kaya naman nabigla si Hanfang dahil dito. Hindi niya alam ang gagawin niya at kinakabahan na siya kung anong mangyayari sa kanya. Ang liwanag sa kanyang kamay ay humihina. Ngunit nararamdaman niyang humihina din siya. Kinakabahan na siya dahil ang akala niya ay ikamamatay niya ang nangyayari sa kanya. Nag-umpisa siyang igalaw ng mabilis ang kanyang kamay. Para subukang mawala ang liwanag sa kamay niya. Habang naguguluhan siya, naisipan niya namang baka sinapian siya ni Zoro. Kaya naman kinuha niya ang kutsilyo para subukan ang kapangyarihan niya. Ngunit walang nangyari sa ginawa niya. Ang tiyan niya ay nag-umpisa ng kumulo. Pakiramdam niya mawawalan na siya ng malay. Binuksan niya ang refrigerator niya ngunit wala itong laman. Pakiramdam niya mamamatay na siya sa gutom. Ngunit bigla siyang nakakita ng garapon ng beans. Dahil sa gutom pinulot niya na ito para kainin. Wala na siyang balak lutuin ito. Sa hindi inaasahan sumabog ito sa mukha niya at napuno ng usok sa paligid. Noong nawala na ang usok, biglang nagkaroon ng sariwang bagong tanim sa bunganga ni Hanfang. Tinanggal niya ito ng may pagtataka. Ngunit pagkatapos ng pangyayari pakiramdam niya ang lahat ng lakas niya ay bumalik na sa kanya. Pati ang liwanag sa kanyang kamay ay nawala na rin. Naguguluhan na si Hanfang sa nangyayari sa kanya. Siya ay maraming katanungan sa isipan niya. Kumuha siya ng bunga nito. Laking gulat niya naman noong malamang fresh pa ito. Siya ay masaya sa nalaman niya tungkol sa kapangyarihan niya. Dahil pwede siya magpalago ng mga pananim ng ilang segundo lang. Alam niya na ang gamit ng berdeng liwanag sa kamay niya. Ngunit ang pula na liwanag wala pa rin siyang ideya. Matapos ang malaking diskobre sa kanyang kapangyarihan, nagkaroon naman agad siya ng malaking problema. Dahil kailangan niya punuin ang bahay niya ng mga kailangan niyang stocks para sa taglamig. Ang panahon ay maganda at mainit pa. Ang mga tao naman ay abala sa labas at nagsasaya. Ngunit ilang araw na lang ang lahat ng ito ay mawawala na. At tanging si Hanfang lamang ang nakakaalam sa mangyayaring sakuna. Habang naglalakad iniisip niya pa din ang tungkol sa kapangyarihan niya. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, may tumawag mula sa kanyang likod. Lumingon si Hanfang para tignan ang tumawag sa kanya. Ito pala ay walang iba kundi ang dakilang malandi. At ang dahilan ng pagkamatay ni Hanfang sa nakaraan na si Yuna. Napaka-inonsente at napakaganda niya, ngunit sa kalooban niya isa siyang bruha. Nagsalita ito at sinabing mukhang sila ay talagang tinadhana sa isa't isa. Dahil sa dami ng tao sila ay magkikita sa ganoong lugar. Nagulat naman si Hanfang at parang nakakita siya ng multo sa kanyang reaksyon. Natrutruma pa rin si Hanfang sa pagkakita niya sa bruha dahil sa ginawang panloloko nito sa kanya. Siya ay kaibigan niya ng 3 taon at siya rin ang pinapangarap niyang babae makasama habang buhay. Ginawa niya ang lahat mapasaya lang ito noong nakaraan. Kahit alam niyang siya ay hindi kagwapuhan at isang talunan na hindi naman mayaman. Hinding-hindi niya maisip na papatayin siya ng tulad ni Yuna. Galit na galit si Hanfang. Nanginginig pa ang katawan niya sa galit. Pinangako niya noong pagkamatay niya na hindi na siya magpapaloko. Kaya naman ngayon na ang oras para panindigan ang kanyang pangako sa sarili. Sinabihan niya na mag-relax lang ang sarili niya. Dahil balang araw makakabawi din siya sa kanya. Si Yuna ay tinatawag ang pangalan ni Hanfang dahil mukhang nawala ito sa sarili. Nagkukunwari namang nag-aalala si Yuna sa kanya. Tinanong niya ito kung anong nangyayari kay Hanfang. Ngumiti naman si Hanfang at hindi nagpahalatang galit ito kay Yuna.
Sinabi niya naman na sobrang ganda ni Yuna, kaya naman bigla siyang nakapag-imagine ng kung ano-ano kasama si Yuna. Ang pangbubula ni Hanfang ay napakilig si Yuna. Hindi nagtagal makikita ang isang ngiti ng kontrabida kay Yuna. Pinagpatuloy ni Yuna ang pagpapakyut kay Hanfang. At sinabing dahil nagkita sila ngayong araw, gusto magpalibre ng bruha kay Hanfang. Ngunit dahil ayaw niya na magpaloko kay bruha, umalis na ito at sinabing busy ako ngayong araw. Si Hanfang ay tulad ng crush nyo na hindi interesado sa inyo. Nagulat si Yuna sa nangyari. Hindi siya makapaniwala dahil nagawang gawin yun sa kanya ni Hanfang. Si Hanfang naman ay proud sa nagawa niya dahil hindi na siya tulad ng dati na pinperahan lang ni Yuna. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Hanfang sa Waldemar. Ito ang pinakamalaking supermarket sa lugar nila. At noong tumama ng malala ang Ice Age, ang lahat ng laman nitong grocery ay walang natira. Kaya naman inagahan na ni Hanfang ang mamili ng supply niya. Nag-research siya sa internet ng survival guide para makasurvive sa matagalang Ice Age. Nalaman niya na kung ano ang mga dapat niyang gawin at kailangan. Ngunit ang pera niya ay hindi sapat para matuloy ang mga plano niya. Nagsimula na siyang sisihin ang mga ninuno niya. Dahil bakit hindi naging mayaman ang angkan nila. Habang nagdradrama siya, nakatanggap siya ng notification. Siya ay pinahalalahanan na pwede na siyang umutang. Dahil ang credit score niya ay sapat na mataas na para makapag-loan siya. Matapos niyang mabasa ang mensahe, nakaisip siya ng napakagandang plano. Si Hanfang ay naisip na i-install ang lahat ng pautangan online. At plano niyang utangan lahat ng ito. Hindi na siya natatakot magkaroon ng maraming utang dahil pagdating ng matindig taglamig. Ang lahat ng pera ay magiging parang tissue na lang na pamunas sa puwet. Samantala, si Yuna ay sinisipa ang isang lata. Dahil galit pa rin ito sa ginawang pagtanggi ni Hanfang sa kanya. Dahil si Hanfang ay isa lamang sa mga pinperahan niya. Kaya naman inis na inis ito dahil sa isip niya wala naman silbi si Hanfang. Pinangako pa niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya napapansinin ang isang talunan na yon. Habang naglalakad siya, huminto naman sa harapan niya ang isang brand new na SUV. Nang maibaba ang bintana ng sasakyan, makikitang ito pala ay si Hanfang, na minamaniyo ang bago niyang sasakyan. Kumaway naman siya kay Yuna at kinamusta ito. Gulat na gulat ang bruha. Tinanong niya kung kay Hanfang ba ang sasakyan. Sumagot naman si Hanfang nang siyempre naman akin yan. Lumapit siya kay Yuna dahilan para kabahan ito. Sinabi niya naman na ang kanyang tatay ay naging isang matagumpay na negosyante sa Amerika. Sinabi niyang sinundo niya ang tatay niya kaninang umaga. At bigla na lang siya binilhan ng brand new na sasakyan. Pagkatapos maintindihan ni Yuna ang nangyayari, iniisip niya na si Hanfang ay isang naglalakad na gold mine. Kaya naman balak niya ito perahan. Kaya naman ang galit na galit kanina. Naging biglang iyakin na bruha. Humigingi siya ng tawad dahil sa hindi magandang pinakita niya kanina. Talagang iba ang nagagawa ng pera. Bigla nagiging mabait ang mga bruha. Siya ay nagpapakyut habang umiiyak. Sinabi niya kay Hanfang na akala niya niloloko niya na siya. Dahil sobrang cold niya kanina sa kanya. Nagpa siya naman si Hanfang na umarte ng kaunti kay Yuna. Ito ay hinila niya papunta sa kanya. Habang hawak ang mukha ni Yuna, sinabi ni Hanfang na bakit niya siya lolokohin. Si Yuna ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya, dagdag pa niya. Dahil sa magaling namang bola si Hanfang. Si Yuna naman ay muling nagpakita ng ngiting demonyo. Dahil akala niya naloloko niya si Hanfang. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-arte na gusto niya si Hanfang. Sinabihan niya naman si Hanfang na manood sila sa sinihan at kumain sa isang 5-star restaurant. Makapal talaga mukha ni bruha. Ngunit wala na pala si Hanfang sa kanyang harapan. Kinagulat niya naman ito. Nakita niya si Hanfang na inaayos ang mga gamit na dala niya. Sinabi naman ni Hanfang na busy siya ngayong araw. Kaya naman sa susunod na lang daw sila mag-date. Si Yuna naman ay galit na sa kalooban niya. Ngunit hindi niya ito pinahalata. Tinanong niya ng mahinahon si Hanfang kung para saan ang mga dala niya. Wala namang espesyal, mga gamit lang ito para sa bahay. Sinabi niya din na bumili siya ng regalo para kay Yuna. At kapag hindi na siya busy, balak niya ito ibigay sa susunod na mag-date sila. Si Yuna naman ay masayang nagpaalam na kay Hanfang at sinabing inaasahan niya ang kanyang regalo sa susunod nilang pagkikita. Sa isipan ni Yuna talagang napakagaling niya. Dahil nakabingwit siya ng malaking isda. Sa kabilang banda naman,
Si Hanfang ay hindi na makapaghintay sa matinding taglamig para makita niyang maghirap si Yuna. Kapag sumapit na ang taglamig, ipapakita niya kay Yuna at sa totoong boyfriend niya ang isang ganti ng api. Ngayong araw ay June 29 na. At ilang araw na lang darating na ang matinding taglamig. Dahil sa matinding lamig magiging imposible na ang lumabas balang araw. Si Hanfang ay bumili ng generator at napakaraming mga gasolina. Para kahit mawalan ng kuryente, hindi siya mawawalan ng kuryente. Ang problema sa kuryente ay ayos na. Kaya naman sinunod niyang ayusin ang insulation ng kanyang bahay. Para kahit gaano pa kalamig sa labas at kahit maubos ang gasolina niya. Hindi niya basta-basta mararamdaman ang lamig sa labas. Si Hanfang ay hindi pa tapos doon at pinagawa niya ding bakal ang kanyang mga pader. Bintana, pintuan, kesame, at sahig. Sa madaling salita ang buong bahay niya ay pinagawa niyang bakal lahat. Kaya naman ang sino mang gusto pasukin siya ay siguradong mahihirapan. Si Hanfang ay prinoproblema ang masikip na lugar niya. Ngunit wala na siyang magagawa dun at hinayaan na lang. Pagkatapos ng lahat ng nagawa niya. Ngayong araw ay July 14 na. Kinabukasan magsisimula na ang paglamig ng buong mundo. Dahil nagawa niya na ang mga kailangan niya. Oras na din para pag-aralan niya pa ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa magiging sobrang tagal ng taglamig, hindi magiging sapat ang umasa lang siya sa kanyang mga supply. Kung gusto niya makasurvive ng pangmatagalan kailangan niyang matutunan ng mabuti ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang una niyang ginawa ay niluto ang soybeans na gawa ng kanyang kapangyarihan. Si Hanfang ay nagdalawang isip, dahil may pakiramdam siyang baka malason siya. Ngunit wala na siyang ibang maisip na gawin kundi huminga ng malalim. At subukan kung pwede nga ba kainin ang gawa sa kanyang kapangyarihan. Nagulat siya dahil ito pala ay parang isang normal lang na soybeans at mas masarap pa. Mula ngayon hindi niya naproproblemahin ang pagkain niya. Ngunit para sa kanya kailangan niya pang mas alamin pa ang tungkol sa kapangyarihan niya. Si Hanfang ay naisipan ding subukan ito sa ibang pagkain kung gagana nga ba ito. Kaya naman binuksan niya ang refrigerator para subukan ang lahat ng nasa loob nito. Mula umaga hanggang sumapit ang madaling gabi. Siya ay nagpractice ng kapangyarihan niya. Nagsimula siyang mahilo at sumakit ang kanyang ulo. Siya ay pagod na pagod habang sa paligid niya naman ay naging makalat na. Ang eksena ay bumalik noong magsisimula pa lamang siya. Nilabas ni Hanfang ang lahat ng uri ng gulay at prutas niya. Sinubukan niya ang mga ito para padamihin. Ang iba ay hindi nagre-react sa kapangyarihan niya. Ngunit ang iba naman ay mula sa seeds. Tumutubo ito hanggang magkabunga. Ang iba naman ay sumasabog sa pagmumukha ni Hanfang. Ang kakaiba lang na nangyayari kapag tapos ng pagsabog. Nagiging parang uling ang mga ito. Pagkatapos niyang subukan na gawing uling ito, sobrang natuwa siya dahil nagkaroon siya ng source para mainitan siya sa taglamig. Pagkatapos niya mag-practice sa kapangyarihan niya, ang success rate niya ay mababa lang. Ngunit sa gitna ng practice niya napansin niyang mas effective ang kapangyarihan niya kapag nakakapag-focus siya ng mabuti. Kaya naman sinubukan niyang mag-focus ng mabuti. At bigla na lang nagkaroon ng fresh na broccoli sa kamay niya na kinatuwa niya. Balik sa kasalukuyan. Siya ay napagod ng sobra at nanghihina dahil sa pagsasanay ng matagal na oras. Pero masaya naman siya dahil marami siyang natutunan sa kanyang abilidad. Pagkatapos niya kumain, si Hanfang ay nag-meditate. Iniisip niya at sinasapuso niya na siya ay parte ng kagubatan. Nang buksan ni Hanfang ang kanyang mga mata, nalaman niyang siya ay nagtagumpay. Hindi niya na din nararamdaman na kinukuha ng kapangyarihan niya ang kanyang lakas. Ang liwanag sa kanyang kamay ay mas lalo pang nagliwanag at naging kalmado. Pagkatapos niya hawakan ang butil ng bigas, mabilis itong naging palay. Siya ay bilib na bilib sa kanyang sarili. Sinubukan niya din ito sa karne. Ang akala niya ay gagana ito. Ngunit walang nangyaring kakaiba sa karne. Si Hanfang ay muling pumikit at napukos. Sinusubukan niyang palabasin ang pulang liwanag sa kanyang kamay. Matapos ang 3 minuto lumabas na ang pulang liwanag sa kamay niya. Ang karne ay nagsimula na mag-react sa kamay niya. Ngunit pagkabukas ng mga mata ni Hanfang, siya ay nandiri. Dahil nabulok na ang karne sa kanyang kamay. Kaya naman binato niya ito agad dahil sa baho at kadiring itsura nito. Ngunit hindi nagtagal binalikan niya rin ang karne para i-check ito.
Iniisip niya na baka nagkamali lang siya sa paggamit ng kapangyarihan niya. Siya ay nakaisip muli ng panibagong paraan subukan ang kanyang kapangyarihan. Kumuha siya ng soybeans sa green na kamay niya. At ang karne naman ay nasa red na kamay niya. Sinubukan niya itong pagdikitin. At bigla siya nagulat sa kinalabasan. Dahil ang maliit na karne kanina ay naging isang napakalaking karne at mukhang naging mamahalin na karne pa ito. Inisip niya lang na astig kapag ginawa niya yon. Ngunit hindi niya inaakalang gagana ang ginawa niya. Ang soybeans ay nawala sa isang kamay niya. Ngunit hindi niya na ito binigyan ng marami pang pansin. Inamoy niya ang karne at chinek kung tunay ba ito. Ang karne ay hindi lang lumaki, ngunit mas bumango pa at naging mas fresh. Si Hanfang ay ni-excite sa nangyari. Muli niya itong sinubukan, ngunit lahat ng subok niya ay naging palpak. Napahampas na lang siya sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Kumalma naman siya kaagad dahil naisip niyang naging matagumpay ang pag-practice niya. Dahil marami siyang natutunan tungkol sa kapangyarihan niya. Iniisip niya paano kung makabisado niya ang kapangyarihan niya. Magiging katulad siguro ako ni Superman at magiging pinakamalakas sa mundong nagyelo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangangarap ng gising. Napahinto siya dahil nakalimutan niya ang tungkol sa mga armas na dapat meron siya. Dahil kapag naging sobrang lamig na magbabago na ang mga tao. At magsisimula na magpatayan. At kakainin ang isa't isa. Kaya naman nagsinop na siya para lumabas at maghanap ng armas. Sa labas ay nagsimula ng bumagsak ang snow. Si Hanfang ay nasa labas na at ilang oras pa lang ang nakalipas. Natatabunan na ng mabilis ng snow ang paligid. Ang ibang tao ay nag-i-enjoy pa sa snow. Ngunit ilang araw pa magsisimula ng lumamig pa lalo ang buong mundo. Ilang saglit lang narinig ni Hanfang ang pamilyar na boses sa kanya. Ang taong ito ay isang palaboy na nagkukunwaring mayaman. Lagi siyang makikita kung saan-saan sa kanilang lugar. Kilala siya ng lahat bilang si Homeless Joe. Ang totoong pangalan niya ay Brother Lee. Ngunit ang lahat ay Homeless Joe ang pagkakakilanlan sa kanya. Siya ay nakatira sa parehong neighborhood ni Hanfang. Siya ay laging nagkukunwaring mayaman habang nakikipagtransaksyon sa iba. Ngunit alam ng lahat na siya ay isa lamang magaling na bluffer at isang homeless na tao. Ang bagay na importante lang kay Hanfang ay may mga koneksyon ito sa mga gangster at sa mga construction company. Kaya naman ginagalang pa rin siya ng maraming tao. Para kay Hanfang siya ang perpektong tao para makakuha siya ng mga baril. Ang mahirap lang na parte kung paano niya ito kakausapin. Si Hanfang ay kinakabahan na kumaway kay Brother Lee. At tinawag ito sa pangalan niya si Hanfang ay feeling close. Si Brother Lee ay tinanong kung magkakilala ba sila. Pinaliwanag naman ni Hanfang na magkapareho lang sila ng neighborhood at lagi silang nagkakasalubong. Si Brother Lee ay nagkukunwaring naboboring sa pakikipag-usap kay Hanfang. Nagpasensya naman ito dahil hindi niya kilala si Hanfang. Nang makita na ni Hanfang na wala ng tao sa paligid nila. Lumapit ito kay Brother Lee at bumulong kung may alam ba siyang pagkukuhanan ng baril. Nagulat si Brother Lee sa narinig at tinanong si Hanfang kung saan niya gagamitin ito. Si Hanfang ay hindi makapagsalita dahil hindi niya pwede basta sabihin na lang na magkakaroon ng matindig paghihirap sa mundo. Dahil sa tahimik ni Hanfang, inakala nito na balak magnakaw ni Hanfang sa video. Binalaan niya naman ito na wag gagawa ng ganoong katangahan. Ngunit sa hindi inaasahan si Hanfang ay nakaisip ng palusot na kwento. Sinabi niyang habang papunta siya noon sa trabaho. May isang matandang lalaki na dumudura kung saan-saan. Tinamaan siya nito kaya naman nagalit siya sa matandang lalaki. Ngunit muli itong dumura sa pagmumukha ni Hanfang. Sa galit ni Hanfang binugbog niya ang matandang lalaki. Ngunit makalipas ang isang araw ang matandang lalaki ay bumalik ng may maraming kasamahan. At binugbog siya ng malala. Simula noong araw na yon naging impyerno ang buhay niya. Dahil mula noon hanggang ngayon, kapag nakikita nila si Hanfang bugbog lagi ang inaabot niya sa kanila. Kaya naman kailangan niya ng baril para panakot sa mga taong yon. Hindi inaasahan ni Hanfang na paniniwalaan siya agad sa kanyang kwento. Bigla naging emosyonal si Brother Lee. Nangako ito na kahit anong mangyari tutulungan niya si Hanfang. Sa oras na din yun sinabi niyang mula ngayon sila ay magkapatid na ni Hanfang. Sinabi niyang little brother niya na si Hanfang. At ituring na din niyang big brother niya si Brother Lee. Sa lalong madaling panahon tutulungan kita sabi nito. Sinabi niya naman na sundan siya ni Hanfang sa bus station.
Dahil ngayong araw pinapaayos niya ang Mercedes-Benz niya. Si Hanfang ay alam na nagsisinungaling lang si Brother Lee. Pero na-realize niya namang hindi masamang tao si Brother Lee. Kaya naman sinabi ni Hanfang na hindi na kailangan mag-bus. Dahil may sasakyan naman siya. Nasurpresa si Brother Lee kay Hanfang. Sila ay nasa kalsada na at hindi talaga makapaniwala si Brother Lee na rich kid si Hanfang. Si Brother Lee ay nilabas ang kanyang Realme na cellphone at kinuhanan ng litrato ang sarili. Pinost niya ito sa Instagram at nyabang na bumili siya ng isang SUV. Ilang saglit pa sila ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Ramdam na ng mga tao ang lamig at nagsimula na para magpainit sa apoy. Pagkalabas ni Brother Lee nilapitan agad siya ng mga tao. Sila ay nagulat dahil ang Tiger SUV na ito ay bagong labas lang. Tinanong siya kung magkano ang bili niya. Sinabi niya naman ng walang kayabang-yabang na barya lang, $20,000 lang. Si Hanfang ay nasa gilid lang. Hindi na ito nabigla sa ugali ni Brother Lee dahil sanay na ito dati pa. Sila ay pumasok na. At nakaupo ang boss sa dulo. Si Brother Lee naman ay medyo kinakabahan. Pinakilala niya si Hanfang sa boss. At sinabing gusto niya bumili ng baril. Ang boss ay may nakakatakot na titig kay Hanfang. Kaya naman kinabahan ang ating bataan. Ngumisi ang boss at inakala niyang matapang ang dinala ni Brother Lee. Pagkatapos nun binato niya ang baril sa harapan ni Hanfang na parang kende lang. At sinabing $6,000 ang presyo. Si Hanfang ay kinakabahan pa rin dahil sa pinapakitang ugali ng boss. Ngunit lakas loob nitong tinanong kung may mas mahaba pa ba sila. Na mayroong scope nakita ang kulangot ng kalaban kahit malayo. Tumahimik saglit ang boss. At biglang tumayo at sumigaw at sinabing, "Akala mo ba mall ito ng mga baril? Bakit ang tulad mo ay kailangan ng baril na ganon? Plano mo bang mang-hold up sa video o kung ano man?" Nang mainis ang boss lumapit si Brother Lee dito para ipaliwanag ang sitwasyon ni Hanfang. Nagalit at naging emosyonal naman ang boss sa kalagayan ni Hanfang. Si Hanfang naman ay iniisip na sobrang dali maloko ng mga ito. Sinabi ng boss na simula ngayon ikaw na ang nakababata kong kapatid. At simula ngayon ako na ang kuya mo. Sinisigurado rin ng boss na bibigyan niya si Hanfang ng sniper. Hindi makapaniwala si Hanfang dahil sa mga peking kwento niya ganito ang mangyayari. Nagpasalamat siya sa boss. At sinabi sa mga tauhan niyang bigyan si Hanfang ng semi-auto na sniper. Binigyan niya rin siya ng pistol at lahat ng ito ay libre. Nagulat si Hanfang dahil sobrang bait ng boss sa kanya. Si Hanfang ay medyo kinakabahan at sinabing may kaibigan siya sa gobyerno. Sinabi nito sa kanya na abnormal ang nangyayari sa panahon nila ngayon kaya naman magkakaroon ng kakulangan sa mga supply ng pagkain. Sinabi ni Hanfang sa boss na mas mabuting mag-imbak na sila ng maraming pagkain para hindi sila maubusan. Ang boss at si Hanfang ay nagkatitigan. Dahil nakita niyang seryoso si Hanfang nagpasalamat ito sa kanya. At sinabing naiintindihan niya. Sila Hanfang ay nakalabas na at naglalakad. Sinabi ni Brother Lee kung hindi dahil sa kanya. Baka kinain na siya ng buhay ng boss. Nagpasalamat naman si Hanfang sa kanya. At bilang pasasalamat bibilhan niya siya mamaya ng maraming sigarilyo. Sinabi naman ni Brother Lee na wag na siyang mag-abala. Dahil gusto niya lang talaga tumulong sa mga nangangailangan. Pero dahil mapilit ka bilhan mo na lang ako ng ganitong brand. Sinabi niyang nasusuka siya sa ibang brand. Kaya naman yun lang ang pwede sa kanya. Medyo mahal yun pero sinabi niyang babayaran niya si Hanfang kapag natapos na ang isang project na pinapagawa niya. Sa kabilang banda naman si Hanfang ay iniisip kung ano pa bang kulang sa mga kailangan niya. Iniisip niya rin kapag na-master niya ang kapangyarihan niya siguradong tatagal siya sa Ice Age. Ngunit dahil nakapikit siya maglakad, may natapakan siyang malit na bagay kaya naman napa 360 degree siyang nadulas. Bumagsak siya at nagsisisigaw sa sakit. Habang hawak ang kanyang paa. Mukhang nadali ang paa niya. Dahil sa sakit binigay niya na ang susi kay Brother Lee at sinabing pumunta silang hospital. Kinakabahan naman si Brother Lee. Dahil wala pa siyang lisensya at hindi niya talaga alam magmaneho. Ngunit susubukan niya daw dahil mabilis naman daw siyang matuto. Si Brother Lee na ginagamit na ang 100%. Nahihirapan pa rin buhatin si Hanfang. Iniisip naman ni Hanfang na napakamalas niya dahil nangyari pa yun sa kanya. Ang temperatura ay mabilis nang bumababa. Ang hospital ay nababalutan na ng makakapal na yelop sa paligid. Sa loob naman ng hospital, may isang nurse na pinagmamasdan ang lumalalang panahon. Biglang nagring ang telepono. Agad niya namang sinagot ito.
Sa kanyang pagsagot yumugyog ang kanyang kokomelon. Siya pala ay pinapatawag dahil may emergency na nangyari. Don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you ng marami sa inyo.